ng kahirapang kinamulatan. Nagpakababa ako. Nilunok ang lahat ng pang-aalipusta. Bumabangon sa hampas ng pagsubok. Pero bakit ayaw akong tigilan ng pait na mataraan at ng kasalukuyan? Ito ba ang itinakda sa akin ng kapalaran? Hanggang kailan ako magtitiis? Kailan ako makakawala sa tagikala ng pagiging sawing palad? Umaasam ako na balang araw, darating pa ang bagong umaga. Oh, Amado. Saan ka galing? Oh, ano yan? Bakit nilapag mo sa ibabaw ng center table ang baril? Nakinamit mo? Congratulations! Pinatunayan mo sa akin hindi ka nga duwag. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat natuwa ka dahil nakapaghiganti ka na? Hindi, sir. Ano? Gusto mong masahihin kita? Halika, doon tayo sa kwarto at may ireregalo ako sa iyo. Paligayahin kita ng gusto. Ay, sa akin na ito, Odessa. Oho. Ipinabibigay ni Amado. Nasa na anak ko? Bakit hindi na lang siya yung nagabot sa akin? Pagod na pagod siya, kaya hanggang ngayon nasa kwarto pa rin at natutulog. Napagod? Saan? Kayo naman, parang hindi niyo naranasan. Alam niyo na yun. Oo, naiintindihan ko na. O paano? Aalis na ako. Ay, sige. Salamat, Odessa, ha? May kasunod pa ba ito? Depende. Depende yung ano. Kapag nakumpirma ko ng nagawa nga ni Amadong pinag-usapan namin, dadagdagan ko pa yan. Anong ginawa niya? Hindi ba niya sinabi sa inyo? Odessa, pinatay niya kagabi ang apo niyong si Vincent. Ano? Bakit ba hindi ako mapakali? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ano ba nangyayari sa akin? Kagabi pa ako nagkakaganito. Inay! Oh, Joanna, anak, bakit? Mahangos ka. Usap-usapan kasi sa labas yung nangyari kagabi. Bakit? Ano nangyari? May narinig daw ang mga kapitbahay natin na putok ng baril. Ano? Nay, hindi kaya ano? Si Itay. Baka ginawa niya na ibanta kay Kuya Vincent. Ha? Baka pinatay niya ng kapatid ko. Nag-aalala ko ng labis, Nico. Baka nga tinutok ko ni Amadong sinabi niya. Kung totoo ang pinaghigantihan ni Mang Amado si Vincent, bakit mo nang palatandaan na may nangyari nga? Maliban sa narinig na putok ng baril. Tsaka, hindi rin ho tayo sigurado na si Mang Amado nga ang gumawa nun. Pero siya lang ang alam kung pwedeng gumawa ng... Oh, Ano ba tong nangyayaring ito? Daig pa natin ang nanonood ng teleserye o nakikinig ng drama sa radyo. Masyadong masalimuot ang buhay nila, Joanna. anak, Nico. Ang mabuti pa, magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo sa labas. Baka sakali, may maibigay silang impormasyon tungkol sa nangyari. Oo, Papa. Sige, at susubukan ko rin uli na hanapin si Vincent. Sana nga, walang masamang nangyari sa kanya. Lolo, Oh, saan ako galing? Kanina ko po kayo nahanap. lumabas lang ako sandali. Bakit to? Johanna, kahit hindi mo sabihin, alam kong may nangyayari kaya nag-imbestiga ako sa labas. Lolo, Naniniwala akong walang nangyaring masama kay Vincent.
Kaya ipanatag niyong loob niyo. Sana nga po. O sige na, kakausapin ko rin ang nanay mo para kumalma siya at pawiin ang pag-aalala niya. Sige po. Bakit? Parang sigurado si Lolo kung walang nangyari sa kapatid. Magtapat ka sa akin, Amado. Totoo ba yung bali-balita? Ikaw ang nagpaputok ng baril. Inay, Pasalamat ka, ha? Takot magsumbong ang mga kapitbahay natin sa mga polis. Kaya walang nag-iimbestiga sa nangyari. sige o. Aaminin ko na sa inyo. Amado? Ako nga ho ang nagpaputok ng baril. Ano? Ibig mo sabihin, pinatay mo si Vincent? Ang anak mo? Nay, Oh, Diyos ko! Amado, tinutoo mo! Nagawa mo yan! Bakit nangyari ito? Bakit? Siguro may kasalanan din ako sa nangyari. Dahil sinusulan ko pa si Amado. Imbis na pigilan. Bakit ko ba nagawa yun? Dahil sa pera? Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa buhay ni Vincent? Pero sa isang banda, dapat lang naman ang ginawa ni Amado. Dahil unang pinagtangkaan ng kanyang anak ang buhay niya. At hindi na yung ulitin pa niya. Kaya lang, ang inaalala ko, paano kung makulong si Amado? Anong gagawin ko? Papabayaan ko ba ang anak ko? Paano naman ho kayo nakasisiguro na tama yung nasa isip niyo? dahil alam ko, nasa isang bahagi ng puso ni Amado, nananaig pa rin ang kanyang pagiging ama. Hindi ako naniniwala sa inyo. Carmelita, Dahil kung totoo yan, sana hindi niyo kami pinabayaan. Sabagay, wala naman sa bahagi ng puso mo ang pagiging ama. anak, Pwede ba huwag niyo ako tinatawag na anak? Naririndi na ako, kinikilabutan ako. Carmelita, Mas magandang pakinggan. Pero sana, totoo yung sinabi niyo. Wala sana mas mangyayari sa anak ko. At hindi nagawa ni Amado na saktan si Vincent. Ayaw mo bang sumama? saan ka pupunta? Sa bahay niyo. Gusto ko makita si Carmelita. At gusto ko ako mismo ang magbalita sa kanya. At tuloy, makiramay para sa anak niya. Odessa, Bakit? Nag-aalangan ka? O nagigilty ka? Sige, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Naiintindihan kita. Ako na lang ang haharap sa dati mong asawa. Babalitaan na lang kita, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin na ikaw ang pumatay sa anak niyo. Sasabihin ko, may nakaaway siya. O kaya, nahogap at nanlaban. Kaya, ayun, nakapatay. Bahala na. Basta, mananatiling lihim ang iyong ginawa. Kaya huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi ka sasabit sa ginawa mo. Sandali. Nandiyan na. Sino? Magandang gabi, Carmelita. Odessa? Ano sa mo? Bakit ka naririto? Wala rito si Amado. Alam ko. Dahil iniwan ko siya sa bahay na nag-iisa. Masaya. Wala akong pakialam sa kanya. Ganun ba?
Alam mo ba kung bakit siya masaya? Sinabi ko nang wala akong pakialam sa kanya. Masaya siya dahil wala na ang taong gustong pumatay sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Oh, hindi mo pa ba alam? O sige, ako na magsasabi sa iyo. Si Vincent, Ano si Vincent? wala na siya. Patay na ang anak mo. Hindi. Pinatay siya ng mga taong may galit sa kanya. Kaya, nakikiramay ako. Huh? Condolence sa'yo, Carmelita. Tuloy ho kayo. Hindi naman ako magtatagal. May gusto lang akong linawin sa'yo at makiusap sa'yo. Itay, Grinito, lubayan mo si Vincent. Pabayaan mo na siya. Ha? Kung kinikilala mo kung ama ng asawa mo, pakinggan mong pagsusuma mo. Alam kong katulad ni Carmelita, wala ka ng respeto sa isang amang katulad ko. Amado, huwag mo na sana akong tularan. Kung ayaw mong magsisi sa bandang uli, hindi ko hinihiling na balikan ng pamilya mo. Ang gusto ko lang, huwag mo naman sana silang tuluyang pabayaan. Magkaroon ka pa rin ng malasakit sa iyong pamilya. Lalo na kay Vincent. Itay, Benito, huwag mong kalilimutang ikaw ay kanyang ama. Na siyang dapat na nangangalaga sa kanya. Huwag mong sabihin na dala ka ng drama ng matanda. Ano? Pababayaan mo na lang na naaapit ka ng sarili mong anak? Ha? Odessa, Sinasabi ko sa iyo, Amado, ayoko nang nadidihado ka. At hanggat nagsasama tayo, hindi ako papayag na may mang-aapi sa iyo. Pero kung nabago ng pasya mo, ako na lang ang kikilos para makaganti ka sa Vincent na yan. hindi. Gagawin ko. Kaya ka na naman eh. Mangako ka pagkatapos hindi mo naman tuto pa rin. Tulad ng sinabi ko, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Okay. Sinabi mo eh. Sige. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Bibigyan kita hanggang bukas. At gusto ko, makita kong pinaglalamayan na ang kriminal mong anak. Sige. Magpapahinga na ako. Malapit ng sumikat ang araw. Gusto ko na matulog. Masyado ako napagod at napuyat sa trabaho ko. Ay, tandaan mo yung sinabi ko, ha? Hanggang bukas, Amado. Kumusta ka na, Amado? Ang tagal mong hindi napasyal dito sa amin, ah. Medyo marami lang akong ginasikaso, Fredo. Gusto mong uminom? Magpapabili ko. Shot tayo, kahit konti lang. Hindi. Ayoko. Sigurado ka? Oo. Ayoko muna uminom. Nakakapanibago, ah. Ikaw ba talaga si Amado? Nakaibigan ko. Pare, ako si Amado. At wala nang iba. Hindi ko lang feel na uminom ngayon. Gusto ko lang kausap. Sige. Magpapatimpla na lamang ako ng kape kay Nico. Para may mainom pa rin tayo habang nag-uusap. Sige. Ikaw ang bahala. Nico, anak. Nandito po ako sa ibaba. Bakit po, Papa? Ipagtimpla mo kami ng kape ni Amado. Opo, sandit lang po. Ngayon, anong pag-uusapan natin naman? Si Vincent, alam mo kung nasa siya. Pare, sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Bakit?
Ano binabalak mo? Huwag mo sabihin, itutuloy mo ang balak mong paghigantihan siya. Dapat kong magawa ang dapat kong gawin, Fredo. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin, nasaan ang anak kong si Vincent? Galing sa inyo si Itay, Nico. Hinahanap niyo si Kuya Vincent. Oo, Joanna. Mukhang delikado pa rin ang kapatid mo kay Mang Amado, no? Diyos ko. Kaya lang ang problema. Hindi na natin nakikita si Vincent. Kaya hindi na natin siya mapagsabihan. Pero ang alam ko, kinausap na ni Lolo si Itay. Pinagsabihan na siyang huwag ituloy ang balak niya. Sa palagay mo, nakinig kaya siya? Kilala mo si Mang Amado. Hindi yung basta-basta makikinig sa kung kanin-kanino. Kinakabahan ako. Hayaan mo. Hinahanap na rin siya ni Papa. Magbabaka sakali siyang makita pa rin ng kapatid mo. Para bigyan ng babala. Di bang sabi mo, wala na doon sa dating pinagtataguan niya si Kuya? O, paano niya makikita ang kapatid ko? Basta, relax ka lang. Magtiwala na lang tayo na makikita siya ni Papa. Sana nga, Nico. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong ligtas si Kuya. Anak, may sasabihin ka ba sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa niyo. Pinuntahan niyo si Amado para kay Vincent. Gusto ko lang makatulong. Makabawi man lang ako kahit konti sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Sa tingin niyo, sapat na yung ginawa niyo para makabayad sa mga kasalanan niyo? Hindi. Dahil alam kong kahit kailan, ano man ang gawin ko, hindi ko na maibabalik pang lahat. Hindi ko na maitatamang mga pagkakamali ko. Hindi ko na mababayaran ang kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Mabuti alam niyo. Anak, Tay, hindi bagay sa inyo ang iyak. Naalala niyo ba nang iwan niyo kami ng inay? Kapwa kami umiiyak at nagmamakaawa. anak, Na huwag niyo kaming iwan. Pero napakatigas ng loob niyo. Hindi niyo kami pinakikinggan. Nanatili kayong bigis, pakiusap at pagluha namin. Umalis kayo. At hindi na bumalik pa. Hindi namin alam ang gagawin namin ng inay. Dumanas kami ng hirap. Sama ng loob, panghahamak ng mga tao. Dahil sa kalagayan namin, wala kaming naging kakampi dahil wala kayo. tawarin mo ko, anak. Kahit ulit-ulitin niyo pa ang paghingi ng tawad, wala rin yung saysay. Dahil magiging bigi rin ako sa anumang sasabihin niyo. Dahil hindi ko rin kayo pakikinggan. Mabuti, nagpakita ka sa akin. Hindi mo ako pinagtaguan. Kayo lang po kasi ang mapagkakatiwalaan ko, Mang Fredo. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo, Vincent? Hindi ka ba napapagod? Bakit hanggang ngayon tinitikis mo pa rin ang iyong ina? Hindi ka ba talaga naaawa sa kanya? Naaawa. Kaya lang, mas mahalaga sa kanya si Itay. Kaya nang minsan makita ko siya na hinahanap ako, pinagtaguan ko siya. Hindi ako nagpakita. Alam mo, mali ang ginagawa mo eh. Nanay mo pa rin si Carmelita. Mahal na mahal ka niya. Kung sa tingin mo, mas pinahalagahan niya si Amado, baka may mabigat siyang dahilan. Anong dahilan? Iniwan niya na kami. Nag-asawa ng iba. Kaya nga mas lalo kang kailangan ngayon ng nanay mo. Huwag mo nang dagdagan ang paghihirap ng kanyang kalooban. Mang Fredo, Sana
Naiintindihan mo mga sinabi ko. At sana, mag-iingat ka pa rin. Iwasan mong magkita kayo ng tatay mo. Nagkita na ho kami. Ha? Pinuntahan ko siya minsan. At hinamon ko siyang patayin ako. Pero hindi niya ginawa. Natakot siya ata. Totoo bang sinabi ko? Oo, Mang Fredo. Kaya hindi ako naniniwala. Nagagawa niya ako ng masama. Nagagantihan niya ako. Dahil kung totoo ang pinangangambahan mo, sana pinatay niya na ako nang magkita kami. Salamat naman. Pinuntahan mo ako. Tamang-tama yung dating mo. Bakit na naman ho? Ala ba tayo dyan? Alam mo na ang ibig ko sabihin. Wala ho. Hindi ako binigyan ni Odessa. Sabi niya, hanggat hindi ko nagagawa ang sinabi niya, huwag akong umasa na bibigyan niya ako ng pera. Bakit? Ano ba yung pinagagawa sa iyo? Gusto niyang gantihan ko si Vincent. Patayin ko. Ano? Pumayag ka ba? O hindi ba't pinigilan niyo na ako? Na huwag kong gawin ang bala ko noon kay Vincent. Oo. Sinabi ko yon noon. Pero Pero ano? Ano, inay? kung inutusan ka ni Odessa, ay sundin mo na. Ano ho? Abay, sayang ang pera. Anong gusto mo? Mamuti ang mga mata natin sa gutom? Aba, hindi, sige na. Hanapin mo na si Vincent. Paghigatyan mo. At kapag nagawa mo na, sabihin mo agad kay Odessa para magkapera na tayo. Alam kong hindi kayang gawin ni Tay ang pinangangambahan ni Mang Fredo. Dahil napatunayan ko na yun. Hindi nagawa ni Tay na barilin ako at patayin. Siguro alam niya pananagot siya sa batas kapag ginawa niya yun. Vincent, Itay, mabuti nagkita tayo. ano ngayon kung nakita tayo? Bakit? Papatayin mo na ba ako? Kaya mo nang gawin yun? Ano sa palagay mo? Itay, Kung inaakala mong doon ako at kinalimutan ko ng ginawa mo sa akin, nagkakamali ka. Nakatanim pa rin sa puso ko ang ginawa mo. Anong masasabi mo, Amado? Payag ka ba sa suggestion ko? Sagot! Odessa, wala ka bang tiwala sa akin? Oo, sige. Mali ang ginawa ko. Naging garapal ang mga kilos ko. Pero sa susunod, sisiguruhin ko na magtatagumpay ako. Bilisan mo! At pag nainip ako, baka maunahan ka ng iba sa gagawin mo. Teka nga, Odessa. Bakit? Bakit mo mas porsigido ka pa kaysa sa akin? Hindi ba ako naagrabyado dito? Bakit? Magano ba tayo? Mag-asawa? Yun! Pues, yun ang dahilan kaya gigil ako makaganti ka sa anak mo. Dahil mag-asawa tayo. At magkasama sa iisang bubong. Nadalaw na naman kayo, inay. Ay, Anong sadya nyo? ay, Odessa, ang sadya ko'y si Amado. Nandiyan ba? Wala. May pinuntahan. Saan? May gagawin siya mahalagang bagay at hindi siya pwedeng istorbohin. Ay, ganun ba? Ba't di pa kayo umaalis? May iba pa kayong sadya? Ay, ano eh. Alam ko na. Teka, sandali. Ayan, kunin nyo. Ay, naku, salamat. Tipirin nyo, ha? At kung pwede, tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag nyo namang dalas-dalasan ng pagpunta dito. Dahil hindi ako namumulot ng pera sa club, no? Pinaghihirapan ko. Kaya sana mahiya naman kayo. Oo, naiintindihan ko. Hayaan mo. Titipirin ko ito. Pasensya ka na ha. Kung nagiging
Pabigat ako sa iyo. Sige na, sige na, sige na. Huwag na kayo magdrama. Gusto ko na magpahinga. Ay, pagod na ako sa trabaho. At napakahirap kumita ng pera. Apo, mabuti naman at naisipan mo akong dalawin. Dito sa aking malawak na tahanan. Kasi Lolo, may problema ako. Problema? Opo. Ano yun? Sabihin mo. Baka sakali may maitulong ako. Si Kuya. Si Vincent. Opo. Bakit? Nasa panganib siya. Ano? May nagbabalak sa kanya ng masama. Sino? Ang hitay. Gusto niyang patayin si Kuya. Ano? Opo. Lolo, anong gagawin ko? Baka totoo yung banta ni Itay. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko po alam. Hindi ko nga siya makita. Kailangan makita natin siya. Hindi ako papayag na may mangyari sa apo ko. Mamatay muna ako bago mapatay ng hudas mong ama ang Kuya Vincent mo. Vincent, sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita. Mang Fredo, kayo pala. Bakit hindi ka dala kumuha sa inyo? Kesa nagtsatsaga ka sa mabahong lugar na ito. Abandonadong bodega na ginagawang tapunan ng mga basura ng mga tao. Ano ho bang sadya niyo? Bakit niyo ako pinuntahan dito? Tinignan ko lang kalagayan mo. Kahit papano, nag-aalala din ako sa iyo. Bakit ho? Vincent, kaibigan ko tatay mo. At natural lang na magmalasakit ako sa inyo. Lalo pa ngayon, na alam kong hindi maganda nangyayari sa inyo. Makukonsensya ako kung magpapabaya lang ako sa sitwasyon nyo. Gusto ko makatulong. Pero hindi ko alam kung paano. Pareho kayo ng ama mo na masama ang loob sa isa't isa. Mang Fredo, huwag ho kayong mag-alala. Kung ano man ang mangyari sa amin, Itay, hindi ko kayo sisisihin. Dahil ginusto namin yun. Bakit pa ang tikas ng dibdib mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Kilala kita. Isa kang mabait na bata na marunong sumunod sa mga magulang. Bakit ngayon? Iba na ang nakikita ko sa'yo. Dahil ho yun sa kagagawa ni Itay, Mang Fredo. Ayoko naman ho ng ganito. Dahil ang pangarap ko, magkaroon ng buo at masayang pamilya. Oh, gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo gawin? Vincent, imbis na makapagmatigasan ka sa mga magulang mo, kausapin mo sila. Malay mo, baka sakali matupad ang gusto mo. Tandaan mo, walang hindi nadadala sa magandang usapan. Bilang anak, ikaw ang magpakumbaba sa kanila. Humingi ka ng tawad. Kung sa paniniwala mo nagkamali ka, at kung sila naman ang nagkasala sa'yo, patawarin mo. At natitiyak ko na magiging tahimik at masaya ang buhay mo. At sana ng buong pamilya ninyo. Gawin mo ang sinasabi ko, Vincent. Habang hindi pa huli ang lahat. Nagkausap po kayo, Papa? Nakausap niyo si Vincent? Oo, anak. At naawa ako sa kalagayan niya. Ano ang sabi niya? Matigas ang kalooban niya, Nico. Pero sana naman, maintindihan niya ang mga sinabi ko sa kanya. Sana nga ho. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam kong pinayuhan niyo siya ng dapat niyang gawin. At tama po ang ginawa niyo. Oo. At sana nga, tulungan sila ng Diyos. At paglinawin ang kanilang mga isipan. At maging maayos na ang kanilang pamilya. Sino yan? Ito, Inay. Sandali. Bakit kayo ka lang? Saan ka ba nagpunta? Ay, meron po akong kasama. Kasama? Sino? Ako, Carmelita.
Ayun na naman. Huwag kayong magalit sa kanya. Ako po nagpilit sa kanyang isama siya rito. Ano? At sino nagsabi sa'yo na gawin mo yan? Wala ho. Kung ganon, bakit mo siya isinama dito? Paalisin mo siya. Papaalisin niyo siya. Sasama ako sa kanya. Ano? Ay, pumayag na kayong patuloyin siya dito. Kahit na ngayon lang. Nakikiusap ako sa inyo. Pumayag na kayo. Dito mo na sa atin si Lolo. Salamat, anak. At pinagbigyan mong kahilingan ni Joanna. Hindi nangangahulugan yun na tinatanggap na kita ng buong buo sa bahay ko. Tandaan niyo, pansamantala lamang ito. Naunawaan ko. Ano nga ba ang dahilan? At nagpipilit kayong tumira dito. Wala akong mapapakain sa inyo. Mahirap lang kami. Mahirap dahil sa pabayaan niyo. Kaya pasensya ka na. Kung hindi kita mapapakain na wasto. Hindi yun ang hangad ko, Carmelita. Anak, Kung ganon, ano? hindi mo alam kung anong nangyayari kay Vincent. Naglayas ang anak ko. At hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Pero hindi niyo na problema yon. Problema namin dito ng pamilya ko. Carmelita, nasa panganib ang apo ko. Ano? Makinig ka sa mga sasabihin ko. At kalimutan mo munang galit dyan sa puso mo. Yun ay kung gusto mong mailigtas ang buhay ng anak mo. Naiisip ko pa rin ang mga sinabi sa akin ni Mang Fredo. Sa bagay, tama siya. Kaya lang, sa sitwasyon namin ngayon, hindi ganun kadali para ayusin namin ang mga problema namin. Marami nang nangyayari. At hindi lang simple, kundi mabigat na mga pangyayari. Kaya mahirap na magkapatawaran pa kami ni Tay. Kaya isusuko ko na lamang ang mga pangarap ko na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Nasaan na kaya si Amado? Bakit hindi niya ako dinadalaw dito sa bahay? Aba, kahit pa paano nag-aalala din ako sa kanya. Parang hindi ko gusto yung sinabi ni Odessa na may gagawing importante si Amado. Babae niya. Nasasaktan na rin ako sa mga sinasabi niya. Kung hindi nga lang ako nakikinabang sa kanya, baka matagal ko na siyang pinatulan at kinumbinsi si Amadong hiwalayan na siya. Pero, ayos lang. Baka pagtitiis pa ako. Basta ang importante, may nahihita ako sa kanya. Tsaka na lang ako kikilos kapag wala na siyang naibibigay sa akin. Anong lugar to? Bakit ang dilim? Napakatahimik. Parang nag-iisa ako. Ah, may narinig akong tumatawa. Ibig sabihin may ibang tao. Parang kilala ko ang mga taong yun. Parang si... Sarap bang nag-iisa, Tay? Vincent? Gusto niyo samahan ko kayo sa inyong kamatayan? Ha? Anong ibig sabihin niyo? Bakit tinututukan mo ako ng baril? Mamatay ka! Wag! Wag! Panaginip. Panaginip lang. Pero parang totoo. May tao. Babangon ako. Sandali, andyan na. Sino kaya ito? Ikaw? Ano, Amado? Magagawa mo bang patayin
ang sarili mong anak. Um, Oh, baka naman sinasabi mo lang yon. Pero hindi mo talaga kayang gawin dahil duwag ka at bahag ang buntot. Odessa, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa akin? Well, depende sa magiging sagot mo. Gagawin ko. Mabuti. Oh, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang baril na ito. Na siyang tatapos sa buhay ng anak mo. Bakit ba parang kinakabahan ako? Bigla ako naisip si Kuya. Siguro namimiss ko lang siya. Kasi ilang araw na namin siyang hindi nakakasama ng inay. Pero ngayon ko lang naramdaman ng ganito ah. Bakit kaya? Hindi kaya may nangyayari sa Kuya? Ay, ano ba itong iniisip ko? Hindi. Kaya, guni-guni ko lang ito. Walang masamang nangyayari sa kuya ko. Kaya lang, bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko? Diyos ko, huwag naman sana. Amado, bakit ba parang galit na galit ka dyan sa alak na iniinom mo? Abay, sunod-sunod ang pagtungga na ginagawa mo ah. Hayaan mo lang ako. Gusto kong malasing. Talagang malalasing ka niyan. Kailangan na ba talagang gawin yan? Oo. Bakit? May daga ka ba dyan sa dibdib, ha? Na gusto mong patapangin? Amado? Pwede ba? Tigilan mo ko. Pabayaan mo lang ako sa ginagawa ko. Okay. Sige. Nababayaan kita. Pero gusto ko, may magandang resulta ang gagawin mo. Tinitiyak ko yun sa'yo. Kaya tumahimik ka na. Baka kailangan mo ng kasama. Magsabi ka lang. Pwede ako maging lookout. Kaya kong gawin ito ng mag-isa. Sigurado ka? Oo! Well, sige. Hihintayin ko ang magandang resulta ng gagawin mo. Sana nga, magawa mo. Nico, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit puklang-pukla ka? Papa, si Mang Amado ho. Nakita ko. Lasing na lasing. No, ano ngayon? Bakit tinakot ka ba niya? Hindi ho. Bakit takot na takot ka? Nakita ko ho kasi na may hawak siyang baril. Ano? Oo. Sumisigaw siya. Ano yung sinisigaw niya? Hinahanap niya si Vincent. Papa, hindi ko kaya balak ni Mang Amado na gantihan ang kanyang anak. O Amado, ano bang balak mo dyan sa baril na dala mo? Gagamitin ko ito para patayin si Vincent. Ano? Magagawa mong patayin ang anak mo? Pinagtangkaan niya ang buhay ko. Kaya dapat lang na maghigante ako. Abay, makukulong ka niyan. Hindi mo ba naiisip yun? Anong gusto niyo? Pabayaan ko na lang siya sa ginawa niya sa akin? O hindi ba? Hinayaan mo na nga lang siyang makalabas ng kulungan. At hindi mo siya kinasuhan. O ano pa bang ibig sabihin nun? Di, pinabayaan mo. Hinayaan ko siyang makalaya para magbayad siya mismo
sa mga kamay ko. Ay, naku, lasing ka. Lasing ka lang. Ay, umuwi ka na. Matulog ka na. Gusto kong makaganti. Ay, bahala ka. Pero kapag nakulong ka, ha? Huwag mo ako sisisihin. Hindi kita tutulungan. Pababayaan kitang mabulok sa bilangguan. Gusto ko sana yung binabalak ni Amado. Eh, kaya lang ayoko naman siya makulong. Nag-iisa ko siyang anak. At hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa kanyang masama. Kaya tama lang na pinigilan ko siya. Pwede naman kaming gumanti sa ibang paraan. Pwede kong ipagdasal na karmahin yung pamilya ni Carmelita. O habang buhay ko silang guluhin at hindi patahimikin. Basta, hindi ako papayag sa gustong mangyari ni Amado. Vincent, mabuti nakita kita. Bakit ho? Kailangan mo magtago. At huwag ka na munang magpapakita rito. Ho? Bakit? Hinaharap ka ng tatay mo. At may dala siyang barel. Nasaan ho siya? Nakita ko naroon siya sa may tindahan ni Aling Puling. Malapit lang yun dito. Kaya sige na. Umalis ka na. Baka makita ka niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Haharapin ko siya. Huwag matigas ang ulo mo, Vincent. Umalis ka na. Gusto mo bang magkagulo kayo dito? Mang Fredo. Sige na. Vincent! Magpakita ka! Ngayon, ang tatay mo. Umalis ka na. Pakinggan mo kung Vincent. Ayaw mo? Ha? Sige. Vincent! Hintayin nating makita kanyang magkausap tayo. Para patay ko, idamay niya sa galit sa'yo. Mamatay na tayong lahat! Salamat naman pala. Nakinig sa inyo ang kuya ko, Nico. Pinakot lang siya ng papa ko, kaya siya sumunod. Ay, natatakot ako. Paano kung seryoso nga talagang itay? Baka kung anong mangyari sa kuya ko. Kaya nga, dapat hindi siya makita ni Mang Amado. At pagsabihan mo si Vincent, ha? Hayaan mo. Hahanapin ko siya. Nico, sana huwag mo na lang itong sabihin kay inay, ha? Ha? Bakit? Kasi ayoko mag-alala pa siya. Baka kung anong magawa niya. Pero... Nakikiusap ako. Sabihin mo rin sa papa mo. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Salamat. O sige, hahanapin ko si kuya. Kailangan makita ko siya bago pa siya matagpuan ng itay ko. O sige, dyan ka na. Ay, kawawa naman ang kaibigan ko. Kailan kaya sila matatahimik? Sana magkasundo-sundo na sila para matapos na ang gulo sa pamilya ni Joanna. Sana. Joanna, saan ka ba galing? Ginabi ka na. Kinani ko ho, inay. Nagpatulong ako sa paggawa ng assignment. Ganun ba? O siya, sige. Kumain ka na dyan. May natira pang ulam at kanin sa mesa para sa'yo talaga yun. Opo. Huwag mong kalimutan tira ng Kuya Vincent mo, ha? Baka mo yun tsak nagutom yun. Oo, inay. Ay siya, matutulog na ako. Bahala ka na dyan. Ilagay mo na lamang sa paminggalan yung mga plato at bukas mo na hugasan para makapagpahinga ka na rin. Opo, ako na ang bahala. Kawawa naman ang inay. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Pero, nasaan nga kaya talaga si kuya? Pinuntahan ko na yung mga lugar na alam kong pupuntahan niya, pero di ko siya nakita. Diyos ko, huwag naman sana siyang mapahamak. At huwag sana mag-cross ang landas nila ni Itay. Huwag sana. Dahil baka isa sa kanilang dalawa ang mapahamak. Amado. Hoy. Gising ka na nga. Mahal ba? Bumangon ka na. Kung hindi, bubuhusan kita na mainit na tubig dyan. Oo na, babangon na. O ngayon, ano?
Bakit? Bakit? Alam mo, gunggong ka talaga. Nga muna. Ayusin mo ang pagsasalita mo. O bakit? Nasasaktan ka? Eh, totoo naman ah. Kung hindi ka ba naman sira, Bakit nga? Ano bang ginawa ko? hindi mo alam? Hindi. Ano ba yun? Kaya ka bang seryoso ka sa paghanap sa walang hiya mong anak, ha? Oo. Ginawa ko naman. Ginawa mo nga, pero ano? Sa palagay mo, makikita mo siya kung ipinapangalandakan mong hinahanap mo siya? Ha? At bakit kailangan mo pang uminom at maglasing? Para lang hanapin siya. Bakit? Hindi mo na kayang patayin siya na hindi ka nakainom? Amado! Wala kang utak! Alam mo, sasabihin ko sa'yo, ang daga, kapag binulabog mo sa kanyang taguan, tumatakbo! Naghahanap ng ligtas na lugar! At sa ginawa mo, sa palagay mo, makikita mo pa si Vincent, ha? Ha? Pagod na kasi ako sa paghahanap sa kanya. Kaya gano'n na lang ang ginawa ko. Malay mo, lumantad. O di gagawin ko kung ano dapat kong gawin sa kanya. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo talaga kaya eh. Ano kaya kung Kung ano? ipapatay na lang natin siya sa iba? Aha. May kilala ko. At sigurado kung magtrabaho. Walang palpak. Kaya, bukas na bukas din, paglalamayan na ang anak mo.